Video. Mother Ansan. Ay. Kapila na ron? Ika-pito. Pito. Ay, kapito nga adlaw sa Sinulog Church. Sa paan sa timing ticket na karang pakamusulot guys. Vlog tani. Father yun. Asa ka na San Rim. San Rim yun na rin. Guys, kasi pa kanan niya. Si pangalan niya si Father Daboy. Oh, si Father Daboy. Oh, si Father Daboy niya. Nagis kanang nagpanin sa saon na karon na assign na sa sarili. So good na guys. Ano?
Batang Yesus, Senyor Santo Niño, atong ikapitong adlaw. Atong pasahon ang atong katayuan ng intensyon sa ngalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Kristo o sa Diyos, palaging usa sa Espiritu Santo, manaang kanino. Nasaan ka rin? Mga igsuon, mag-inuuso kita karon sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Kaluyan kita sa Diyos, ulagagabong sa tayo, o pasayunod sa mga sala. Dalam kita niya nga ito sa kinabuking dayo. Iman sa Diyos, dito sa langit.
Diyos na magagaw magmulay katapusan nga nagdumala ka sa langit at sa yuta. Patalihuging maluluyo ng mga pangaliyas ng katawhan. O gitugot ng imong kalinaw sa mga ilaw sa mong kinabuhi. Kinamong ipagayo pinagkasungin nga sa Kristo yung anak. Ngamoy haliw bagaling sa Espiritu Santo. Diyos ang sa kaangkulan. Ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, samtang namahuli si David ug si Saul gikan nga nakigubat sa mga Filistihano. Gisugat sila sa kababayan gikan sa syudad sa Israel. Naawit ug nagsayaw sila. Dinuyugan sa mga tambor o uban pang mga tulungon. O sa ilang pananglipay, nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagulog kalibo ang napatay ni David. Tungod ni ini, nasa pagpag-ayaw si Saul, o siya miingon. Nganong nakingon man sila, nga tinagulog kalibo ang napatay ni David, samtang linibo lamang ang akong napatay. Dili madugay panag-iyaho na niya kining akong ingharian. Ug sukad niya atong adlaw, gibantayan ni Saul si David. Kunya bisugo ni Saul si Jonathan nga iyang anak ug ang tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David. Apan si Jonathan nagmahal pa kayo kang David. Kung isultihan ni Jonathan si David, ang akong amahan buod mo patay kanino. Musa pagmatngod og tago-ugma sa buntag. Unya mo adto ako sa uma, diin ka magtago. Kung makigsulti ako sa akong amahan dito, mahitungod kanino. Kung ano na ako'y masayran, pahibawon ko ikaw. O giday pag-ayaw ni Jonathan si David, atubangan sa iyang amahan, o giingnan niya. Nganong gusto nimong patyo ng imong alagad nga si David, nga wala man siya makasalag kanimo, ug maayo man ang iyang pag-alagad kanimo. Isugal niya ang iyang kinabuhi aron pagpatay kang Goliath o ipadaog sa Ginoo ang Israel. Nakita mo kini kung nalipay ka, busa nga naman nga imong patyon siya nga wala man unta siya makasalag kanimo. Namating si Saul kang Jonathan ug iyang ipanumpa sa Ginoo nga dili niya patyon si David. Gitawag ni Jonathan si David o gisugilan niya niining tanan. O gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul o dito siya nag-alaga na usab kang Saul. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Kani ako Giyatakan ako sa akong mga kaawan sa tibuok adlaw. Oo, daghan ang makig-away kanako.
Sa Diyos nagsalig ako, sa walay kahadlok, unsay mahimo sa tao, bato ka nako. Nabukusan ako, O Diyos, sa mga panaad nga kanimo. Tumanon ko ang imong mga halal sa pasalamat. Kay giluwas mo ako sa kamatayon, ang ako sa mga tiil sa pagkalungkapan. Aron maglakaw ako sa tubangan sa Diyos, diha sa kahayag sa mga buhis. Nagsalig ako, dili ako malisan. Ang Ginoo malaag kaninyo. Manaasal ka na. Tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus ug ang iya mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasipit nga mga dapit sa syudad, sa Tero ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakadungog sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tao ug tungod niini, si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya. Aron dili siya mapigit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nagilugay pagtungol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita ni Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Apan di pahimangnuan pag-ayon ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kun kinsa siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw ang Aniyan kita sa atong ikapitong nga adlaw sa ato ang luminaryo gani atong tema usab ka Senyor Santo Niño, usa ka masinugtan nga simbahan hingpit nga buhi. Kung ubalik ta sa unang pagbasa gani mismo kakahapon ug karon o sumpay kabahin kini nga the triumph over the Philistines with regards gani iyang gipunto
ni David ang batan-on nga young David who defeated the Goliath, o the giant Goliath. Kani sa iyang pagsaplong, yan mismo, kumaningan na iyang dipungkutan sa ulo. And victory was declared gadiin ang kadahugan sa mga Israelita. Upon arriving, diha sa unang pagbasa, gadiin while the women singing, no? Gadiin ang kadahugan ni Hari Saul, King Saul was thousands, but ang kadahugan gikan ni David mao 10,000. O igok kini mo'y nakapatagto sa kinaiya o sa pride ni Haring Saul. Ano man? It is because in that comparison, because of that achievement na diin nakapahimo kaniya, that threatened kaniya mismo daw buot niyang patio. And the son of King Saul, Jonathan, was the one who rescued and reminded that there was an ill feeling coming from the king that he wanted you to be killed. But because of that situation, he wanted na diin si David, the young David, na diin sa iyang pagtago. But sa pag-amuma, sa pag-am-am sa ikabakan, na diin nanaad ang hari, na diin niya patyon si Haring David, or si David, the servant David. But along the way, if we continue that story, diha usap na diin ang pagpadayon, na diin kinitawag ito when the king was strengthened because of the magnificent work that was done by David. Soon to be, na mamaking siyang hari, o kung ako itong padayon at pagbasa, ng daw, iabot sa punto, daw, mo nagyot, mapagyon si David. But diha mismo, wag gayod nang nahas si David sa iyang paghatag kahigayunan na diin muhatag o pagpatay sa ngadto sa hari. Kaya naman, kaya iyang pinigitahod o iyang pinigipadayan that he was anointed by God. Now, we have sa gitawag itong pagtahod, kaya even diya sa pagbasa, that after David whose threat is no longer possible, iyan siyang ibalik sa pag-alagad ngadto sa hari. Kaya nagunta sa pagbasa na diin susama kang David, servant David, nga diin mismo, lakman siya, bisan pa man sa kahadlok, siya mipadayon o mibalik sa iyang pagpangalagad ngadto sa hari. Kaya naman, for what reason? Kaya diha mismo, iyan nakita nga diin dili mao ang iyang intensyon nga diin sa pagbaba diha sa dungog sa hari, apan sa pagtabang, sa pagkampot, sa kadahugan. Kaya naging gitawag ito the collaborators. Kaya mismo usahay sa pagkagalingon, ang atong panag-iusap, no? May kong tingalita, ang kahiusahan, kamasinugtanon, diya sa simbahan. Kita, we are part of the church. Pero ba, nahimbatan collaborators, nahimbatan ka-ubay, ka-duyo, ka-minong ka-companion sa atong simbahan, sa atong parokya, or do we simply spectators of what is going on diya sa kalibugan? Pagkatuloy na ang simbahan na buhi, dili lang kay kini, no? That breathe, no? Naginuwak. Dili lang kay kini, nagkaon, no? Nakinubuhi ang simbahan when the church becomes dynamic, kay anaa ang gitawag ng collaboration. Kay anaa ang panagtambayay-ngay, kay anaa ang kahiusahan, kay anaa ang kamasinutan. And even in the life o diha sa kinabuhi, sa pagsugod, sa pagpangalagad, diha ni David, the young servant David, who is known as the shepherd. Sa iyang pagpangalagad, wala pinigmigulong sa pagpadayon, sa pagsilbi sa hari. Kay bisan pa man sa hulga, kay diha mismo kumandanaan nga di na magpatay ngadto kang David, mipadayon siya sa pagpangalagad. O kini mo ni siya nga kini ang pagpadayon kung kita paato, no? Kung kita paato, kuman ganita ang giban nga simbahan nga naa ng nalagang simbahan, no? Kasabtan galing spari, magluod dayo.
Di na mo, sir. Ya, di na po musimba dili. At kung speak as parokya. Pangutan, taga-asa din mo. Taga-karupin pa din. Ya, ano na ako mo dili? Ano na ako kumustahin tayo? Kanan, wala lang. Lukod lang din. Ito kinikusakay pa. Asa man ang pagkabuhi ganiin natin ang dynamic. Asa man ang atong pagkamasinuntanon. Di ba? Kanaging minuntas ng pagalimon. Ano ba? Ang atong pagkamasinuntanon when times when we are corrupted. When there are times nga diin kita kurihian, masultian, nga pahimatmunan, mahal na buhi. Kita mga buhi, di ba? Every now and then, we face challenges. As we face challenges, every now and then, there's a new learning na atong makatunan o kabahin sa pagkakurihin. Ang kabahin sa pagkakon, ang pagpadaya, na diin kita makiusap, na diin mismo sa plano, diya sa kinatikutan, na diya ng parumigyan o siwahay. Ikinuha, na diya sa tuwa, umubalik ta sa atong salmo, no? Ang salmo na diin, if we try to rely on ourselves, no? There are situations, na diin ka makahimo ang tanan, kaya diya mismo, no? Sa ingon pa sa salmo, sa Diyos nagsalit ako, di ako malisa. And there are times when situation comes, when we are facing challenges, kaya ka nagkabahin ka sa pagpangalagad. Doon natin mga pagsulay, kabahin sa pagpangalagad. Doon natin mga butang na usahay, makapaatras ka na ito, diling upadayon. O galing kay kuminguntan nga, kanang sa mga ginagmay mga panag-away, panag-bingkil, kanagin tag-iapilan na kabulungan, nahimo na kang katikista, nahimo na kang sa mga kolektora, kung awayo na galing ka sa pagkakatikista mo, balikin na pagkakolektora, awayo na pagkakulit, at balikin na pagkakolektor, kuwang na lang kung sa iyong pagkakapay, kung magpinito, magliminister ako ka. Kaya ganoon, may usakay, every now and then, doon natin mga challenges. Every now and then, doon natin mga pagsunay. Every now and then, usakay, malisang ka. Sa atong pagkalisang, ang tayo ng usakay, di ba? Ang galing ng mga kalisang, maghatag ko din natin kahadlog, di ba? Kung mahadlog ka nito, nalita, mabita ng sauna, karaan ba na ko, na naakas balay, pagbutan ka garapon na dunay lana. Namay lang na iwan para sa kontras umo kay basig alumawa ang imong kalisang. O di ba pananglitan diya sa imong paglagaw o sa simong nga ano ganda kanang gunanay akong gidaan kunan kay basig unya dunay mga iro akong ikapugaw. Sometimes sa atong sitwasyon nga diin ang to comfort sa atong mga kalisang, sa atong mga kahadlok sa pao, kadiin ang atong gituwag na unsa may mga butang nga maghatag ka na kong comfort zone, unsa may mga butang kadiin maghatag ka na kong kasaligan, pabita na nga mudakpig ta, musandig ta, pabita na nga kung sa ato apang mga buwan nga kanagaling sa atong panglawas, di ba? Kanang why we take vitamins, kadiin aron to protect sa mga para balikon sa atong immune system. When there are times, pagalitan, mahulanan ta, dali makilantan, danggas, maglabad ako, kay somehow, we are protected by the vitamins that we take. So sa atong pag-take ta, malisan. Apan niya ang simbahan na masinuntanon, dili mamakilong magpabiling buhi kung mulay pagsalig diyan sa Diyos. Kung wala'y paghatag sa atong pagtugyan sa pagalingon diha sa Senyor Santo Niño. Kaya naman, kay magunsa man ang atong simbahan nga very dynamic if we are not in one with the vision of God. Magunsa man ang atong mga pagdahay o pagpasalamat. Magunsa man ang atong pagsayaw sa pagpasundayan sa sinulog kung wakta nahiusa sa Diyos. Diyak ba magpadayon ba ang atong kalipay?
or diha ba magpadayon ang atong kalisan. Diha sa kalisan, bisan pa unsaon nato pagpasundayan kung walang kay kahibusa sa Dios, anaa gihapon ang atong pagkamasalayton. Muna nga diin, iya intukma kaayo na diin ang salmo na when we are relying on the grace of the Lord, it gives us the refuge, it gives us the comfort that even as we face the challenges, even when there are times we are afraid, it gives us the refuge, the heart that is comfortable because we are entrusting ourselves to God. If we try to go back also, diya sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo, why people are coming, wanted to see Jesus. Because what they have heard, tungod kay unsay ilang na dumog, that they are coming from the different places. No, ingon diri, gikan sa Galilea, sa Judea, o Jerusalem, sa dapit sa sakop sa Idumea, o sa sakop sa Jordan. As if they are coming from the different places. Why they come together? Kay diha mismo what they have heard sa unsa ilang kadumog kabahin sa mga butang nga nahimo sa Dios. Pagitotong sa ako pag-Domingo ako yung misa sa hapon sa pag-adto na ko dito sa Senyor Santo Niño sa Basilica, no taas yung bilakwan, may taas lisod kay paminganan, and I traveled nga long nga taas kayo ang pagsuot ka balingkamot nga yun ko nga why there are a lot of people tungod usasan ang mga gipangandoy, why they are coming kay tungod sa ilang nadumog sa mga nabuhat diha sa Senyor Santo Niño. Mao sa ni kaya sa buka, di lang kay through the devotion. It is not only by praising God. It is not only by batong balani na atong ingat. It is not only by the dance that we are performing, but as we have heard, as we have experienced sa ginahimo sa Dios sa batang Jesus, hindi ka na. Akong pangutana niya kanina, kung sa may inyong, kung sa may nakuhan sa Diyos diya kanina, kung sa may nahimo ni Senyor Santo Niño sa iyong kinabuhi. Mabito na din, daghan kay mga video ng ibang post, na din mismo sa pagsayaw, sa pagbato sa as they wave their hands, anaa ang mga paghangil, anaa ang mga pag-ampo, anaa ang kakiusa sa mga pag-ampo na diin sa atong mga kalisan, sa atong mga kabalaka, atong gisandigan ang Diyos na bata na may mutabang umuban sa kahiusahan o sa kamasinugtanon sa simbahan nagpapiling buhi tungod sa atong pagtuo na kita na hiusa ni Senyor Santo Niño sa atong pagtuo ibon man sa atong mga buhay. Gipadala sa mahain ang iyang bugtuganan aron ayupon kita. Gusto mag-ampo kita pero sa mahain pinagisinganan. Mayon kita ang mahain diya sinugma ayuhan. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga nangulo ni ini upang kaisog buhat sa taha sa kaunang pagkabig o papag-o sa kaugalingon. Mag-ampo kita, amahan, diya sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang tanan nga nag-antos sa balatiang walay kaayuhan, malikon diha sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita, amahan, diya sa imong gugma, ayuha kami. Nga dili gayud uta nato tuyungon ang atong mga mata ngadto kanila nga nanginahanglan pinunaktibo kitang musalmot sa kang Kristong buhat sa pag-ayo pagkikiuli. Mag-ampo kita, amahan diya sa imong gugma, ayuha kami.
nga sila nga nag-amuba sa mga masakiton, niligay unta magmanuya sa pag-atiman kanila, inubanan sa ilang personal na pagtagad o pagtahol. Mag-ampo kita, amahan, kaya sa iyong ugma, ayuha kami. Ngay magkadisipon nga takos sa kapuslanon alam kadabo, nga halandong Teofilo Kamumot, babayaw na nga sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita, amahan, kaya sa iyong ugma, ayuha kami. Nga ang makaalim na grasya sa Diyos, maghinlo sa tanang nangamatay, mag-ampo kita, amahan, kaya sa iyong ugma, ayuha kami. Dungga ang among mga pag-ampo. Kini among igipangayo pinagili Kristo nga aming Ginoo. Amen. Mga isumbal ang kamuhay ng aking inyong servisyo. Dawa ko sa Diyos na makain, makarikahan sa Kanya. Kung ginuwi-tugod ka na mo nga magkanunay kami, pagkalawad iyo sa angay, kay sa matag sa ulo na mo bining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kaya mong ipamay, pinag-ibig nga ang Ginoo. Ang Ginoo malaagan mo. Ipayaw ko inyong magkasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos na mahal, Diyos nga tunay makikagawang sa tren, aming matarong magpasalamat kami kanina, ganunay kung sa rin gabi, kay ugibuhan ang tao tungkol sa kaay, huwag imong gisilot na yun tungkol sa katarungan, huwag imong giluwas tungkol sa kaluoy, pinagin niya sa Kristo nga mga ito. Kukusan ka ng mga bilungan sa langit sa yuta, nag-aawit sa pag-awit sa pagdahay, doon usap sa ng mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa walay pulong kahimaya, sa usap kaawit sa ilang pagpunan. Santos ikaw ang tuburan sa kanang kasantos.
Ipadala ang Espiritu ng Pagsanto sa Magkasa. Para ba yung pinigalang ka ng lalawan sa tubo, kaya sa Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galing, pasagpan, pasalamat ka mo. Bibigas, mihatang hilingan to sa iyong mga tinulit ngayon. Dawat ang hinihinti ng talagang kanila. Kaya kong lawas na ito yan alam ka. Sa palihapon kasi sa kami, so pasalamat ng Pagsa. Ihatagilingan ito sa mga tinunay, pinagdawatan ng Panginoon ng Tanan, ikali, ikay mawang kalis mo mo. Sa pagtunhay ng sabutin, ang lumugay ula at lilitarang sa talang mga tao, ano lang sila mapasay ng lumaking para maghandog ka. Sa pagtunay. Parang paghandong sa mga kayo ng kabanong niya sa Kristo, bitahalan kami kalimuhay, pinigpahan sa kinabuhitan sa lumasan. Kaya pasalamat kami kalimuto kay iyong kami iisip na ngayon na magumag ng Allah at baka kami manalawan sa lawas ng Puri Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahigpit kami dihan sa bugma, tumali tayo ang Papa ni Alberto ang Obispo o sa tanang magagmay. Hinumdumi usawang mga igsuon na nangamatay, malaungon nga mabanhaw sila kung tanang nakamatay na silang kaluoy, dagna silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawo. Karuy kaming tanan, himuwang kaming angayan nga makambis kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na minawang patron San Agustin, uban si inahan Santa Monica, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman si kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amoy kawalay ko ug amoy kamahimayaon, inagin sa Kristo, imong anak. Inaagi kaniya upan kaniya dihataniya, dihataniya kaniya magagawang na mga Diyas kay usa sa Espiritu Santo, ang kanubok himaya, ang tusagaan ulan. Kaya magawang kita sa mga ito, ng mga pulong na itulog na natin sa atong manalubos.
Mga kami kanimong Ginoo, ngay mga kami lumasod sa kanayong dautan, nakani kami sa kalinaw ng panahon. Aron tinabangan sa mga kaluoy, mahalin kami kaluoy sa sala, o mahiling sa kanang kasamo, samtang nagapapangabot kami malamon sa pagbalik ni Hesus Kristo, ang mga Diyos. Ginamit sa Kristo yung kaso ng mga apostolos, ang kalinaw ng kanilyo, ang kalinaw ng hatol kanilyo. Iyotan awa ang mga sala, o dili pagsalit sa mga simbahan, simong kabubulkod at nagi kami sa imong kalinaw o kahiposa. Ikaw mawing hari, hangtod sa kaantunan. Ang kalinaw sa Diyos sa kanunay, manaatan ito. At ipakita ng timbangan sa parinig sunod. Ulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang panawad kanimo pan pangulong wala mo maayo. Amen.
Bukong nga kami o Ginoo, sa Espiritu sinunggog maron kami kayong ibusungso sa kapahan nga langiton. Imong himuon nga managhimusasaw sa kagugma. Kailangan gipangayo pinagintis nga ang Ginoo. Maglingkod sa mga Diyo. Una ang natuang mga importanteng nga mga pahibalo. Sa gihapon, ano na kita second collection para sa malayo nga mga proyekto sa ato parokya. Kagahapon nga nawa ang atong collection, second collection, miabot og 2,387 pesos. Among giyawon ng tanan sa paghinay sa paglakaw sa tungay kay kini makaslide aron malikayan ang disgrasya. Kung ano na kaway ipamati, natay first aiders nga naa sa atong technical area. Giyawhag usab kamo sa pagkalawat pagbalik pinaagi na sa atong mga baba. Ug importante nga mga pahibalo, karong adlaw Sabado disiplinan sa ato ang kapistahan ang atong isa pagasulubon sa alas 5 sa hapon ug isunod ang ato ang prosesyon. Ug mga dawa sa atong ikawalo ka adlaw kanisa Novena, ang atong mga pilgrims ugma magagikan sa Barangay Dawis Norte parishioners and barangay officials, chapel leaders, Dawis Norte Youth Organization, Card Bank, Card Incorporated, 70 Foods Corporation, San Pedro Calungsod Learning Center, faculty, staff, and students, Sisters of Evangelization, Office of the Municipal Treasurer sa parokya sa Conversion of St. Paul sa Lugo, Borbon, Celebrated Father V.G. Cortez. O niiling bahina mga igsuon sa ngalan sa atong team o pastors din sa atong parokya, buot namong ang palangat ang kinasingkasi ng mga pagpasalamat kaninyong tanan nga nahimong kabahin alang sa kalapusan sa atong ikapito kaadlaw nga misa novena. Una ang atong mga pilgrims karong adlaw nga nagagikan sa Barangay Dawisor parishioners and barangay officials, chapel leaders, Birhen sa Carmen Devotees, Engineering Office, MPDC, MDRRMO, HRMO, Carmen Women's Association, Dawisor Elementary School, faculty, staff, and students, Cuban East Elementary School. Salamat. Ang usab kinasingkasi nga mga pagpasalamat sa tanang concelebrant, meal, flower, and mass sponsors, benefactors or sponsors nga ato nang gibasa kaganina. Kanina ay masipang pagpasalamat. Ang usab kinasingkasi nga mga pagpasalamat ngadto sa ato ang mga mass servers o mga igsuon ato sa pasalamatan ang kway nga miduyog kanato karon gikan sila sa parokya ni San Pedro Apostol sa Taytay, Danao City. Mao ang Coro de San Pedro. Kanina masipang pagpasalamat. Ang usab kinasingkasi nga mga pagpasalamat ngadto sa mga security and medical personnel, tanod, ASER, Flores Religious Mandated Organization, sa atong Parish Youth Coordinating Council, kuyog ang Parish Social Communication Ministry, sa atong PPC and Westing Committee, o sa atong Parish Finance Council. Kanina ay masipag pagpasalamat. Ato ang usab pasalamatan ang mga kaparian nga may konselebrar karon. Una ang ato ang team member, Reverend Father William Alcalde. Kaniya masipag pagpasalamat. O sa atong lain na bisita karon ang atong kanhi parochial vicar o nga nasa karon na assign sa San Remedio, Reverend Father Enboy Vega. Kaniya masipag pagpasalamat. O ato sa pasalamatan mga igsuon, ang ato ang Mass presided karon, siya mao ang kura paroko sa parokya ni San Pedro Apostol, Taytay, Danao City, si Reverend Father Daniel Mata. Kaniya masipagpapasalamat. Mga igsuon, gabing pusok ug sipak tayo nga pakpak ngadto sa atong gipasidunggan at balaang bata, Senyor Santo Niño. Viva el Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva el Señor! Masipagpapa ng Señor Santo Niño. Halino, halino.
ang Ginoong manaka ninyo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahong sa tanan, ang Ama, ng Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Viva el Señor! Viva el Señor! Viva el Señor Santo Dios! Viva el Señor! Kailangan! Señor,